Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang mensahe po ng awitin, remember me. If we have to remember, the most important to remember is no other than as what Jesus said, do this in remembering me. Let us remember our Lord Jesus Christ. Do not forget Him. Praise the Lord. Anong bagay na hindi natin dapat kalimutan sa ating Panginoong Hesukristo? Yung kanyang kamatayan at ang kanyang resurrection. Ang kanyang kamatayan, indikasyon yan ng kamatayan ng ating physical body, patay na sa paggawa ng kasalanan. Remember Him, that our body is no longer to live in sin, but it is already dead. Patay na ito sa paggawa ng kasalanan. At ang ating spiritual, buhay. Yun yung resurrection ni Jesus Christ. Buhay to do the will of God. Now, kung meron man tayong things to remember and wala nang iba sa ating Panginoong Hesukristo, meron din tayong dapat things to forget. Now, ano yung things to forget? Yung sinabi ni Paul, forgetting those things which are behind. Kalimutan na natin yung ating behind. Kung gaano tayo kasama, gaano tayo karumi, gaano tayo kamakasalanan, forget it. Don't remember anymore. Kalimutan na natin yun. Dahil mismo ang ating Panginoong Hesukristo, when we have asked forgiveness, He said, your sin I remember no more. Forget our past. Na kahit mismo si Jesus Christ, hindi na niya yun inaalaala. Forget our past for the purpose, wag na nating damdamin o i-feel yung guilt. Forgiven ka na. Hindi mo naman kaya ginagawa uli yung mga past mo. Forgiven ka na. Continue. Sa liberty wherewith Christ hath made you free. Continue. Being servant of righteousness, being servant of God. Forget the past. Tingnan mo, anong magiging consequence if we remember our past? Kung sino tayo noon. Tingnan mo si Mrs. Lot. Hindi niya kayang i-let go ang behind. Hindi niya kayang i-let go yung pinapaiwan ng Diyos sa kanila o sa kanya. She's still remembering it. Lumingon siya. So, naging cause yun ng kanyang cancellation, ng kanyang salvation. So, the same with us. Kung alalahanin pa natin yung ating kasamaan, kalikuan, karumihan, pag yun ay alalahanin pa natin, mararamdaman natin yung guilt. So meaning to say, we doubted the salvation, the forgiveness, the sanctification wherewith we are being sanctified by the blood of Jesus. Madi-displace ang Diyos. If we recall the past, if we remember the past, magpapabagal yan sa ating spiritual growth. Kaya, if we have something to remember Jesus Christ. Bago ka na, cleansed ka na, forgiven ka na, you are bound to the kingdom of God. Ituloy mo yan until you die. If we have something to forget, our past. Kaya nga sinabi dyan whosoever holdeth his plow and look at his back is not worthy to enter into the kingdom of heaven. You are already
flowing. Nag-ano ka na eh, nag-aararo ka na eh. You are already planting something for you to be inherited in the kingdom of God. Tuloy ka na. Itong buhay natin na forgiven, itong buhay natin na renewed, bago na, we are going onward, forward, we are planting that someday we will harvest it in the kingdom of God. Praise the Lord. Ang magpapabagal sa atin yan at magpapahalt sa atin, magpapahinto, yung behind natin, forget it. Kalimutan na yan. Even Jesus Christ Himself forgot it. Kinalimutan niya na rin niya. Tingnan mo anong message ng inawit nila ngayon sa choir. This is all about the breaking of the bread. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 11, 24 hanggang 26. Praise the Lord. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till He come." Yan. Pinapakain ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang katawan. Ang kanyang laman. Pinapainom niya rin sa atin ang kanyang dugo. So the totality of the being or personality of our Lord Jesus Christ, we have to take all. Take it all. And eat. Kainin mo. Swallow it. Drink it. Now remember, Jesus Christ is the Word of God. God is the Word of God. The Word of God became flesh, and that is our Lord Jesus Christ. And Jesus Christ, which is the Word, transformed into a human being to shed us the light. Para bigyan niya tayo ng liwanag by the life of His flesh. Yung nabubuhay pa siya sa flesh, with His blood, doon niya i-demonstrate how to live, how to die, so that you will be resurrected and you will be ascended into His kingdom. So, importante masyado yung pamumuhay niya na pinamuhay niya at yung kamatayan na namatay siya. Para kung pareho yung ating buhay na kanyang ikinabuhay, yung kanyang kamatayan na kanyang kinamatayan, pareho tinulad natin, kinupya natin, kinain natin, ininom natin yung dugo niya. Magkakaroon din tayo ng same resurrection with Him. Same ascension as He ascended into heaven. Importante ito. Kainin talaga natin ito. Inumin talaga natin ito. Sa Old Testament, pinapakain talaga ng Diyos yung or scroll sa mga propeta niya. Basahin natin. Jeremiah 15:16. Praise the Lord. Thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. Okay. Nasumpungan ko ang inyong mga salita at kinain ko sila. At ang iyong salita, ito ay aking kaligayahan ng aking puso. Ako'y tinawag
sa pamagitan ng iyong pangalan, Panginoong Diyos ng hukbo. Now, what do you mean of eating the word? Anong ibig sabihin ng kakainin mo yung word? Ang ibig sabihin niyan, pag sinabi kainin mo yung word, ang ibig sabihin niyan, gawin mo accordingly sa inuutos ng Diyos sa iyo. Pag ginawa mo yan, kinain mo yan. Now, sa paggawa mo sa salita ng Diyos, what it feels you? Anong binibigay na feeling sa iyo? Are you sad? Are you full of regrets? Do you feel some, parang tingin mo, lugi ka? Feel mo parang sinamantala ka? Feeling mo na parang someone is forcing you to do against your will? Is that the way na napi-feel mo? Doing the Word of God, keeping the Word of God, yan ba ang naramdaman natin? Na parang may pumipilit sa atin? Parang tayo ay slave na gustong gagawa ng something hindi makakagawa. Tapos may nagpo-force sa atin to do something that is not with our pleasure. Pero anong dapat pala? Thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. Kung naintindihan mo lang na habang kinakain mo ang salita ng Diyos, dapat ang mararamdaman ng iyong puso ay walang iba, yung walang kakumparang kaligayahan. Sapagkat you are being called by the name of your God to inherit the eternal riches, the eternal glory, the eternal life, the eternal joy. Dami kayong mga taong hindi pumapansin yan. Because of their unbelief, they cannot see the benefits. Because of their unbelief, they cannot see the gain. They cannot see the worth. They cannot see the value. Because of their unbelief, Satan made them blind. So no appreciation, no rejoicing, no value, no point. Para sa kanila, wala yun. Ang presyo sa kanila, kung ano yung quick existence, like a vapor. Kung ano yung riches, where moth and rust that corrupt and thieves rob through. Kung ano yung hindi madadala with you, pagpunta mo sa eternity, na yung magiging next stage of life. Kung ano pa yung pinaka-quick, kung ano pa yung pinaka-vain, kung ano pa yung pinaka-vanity, yun pa ang hinahabol ng maraming mga tao ngayon. Yun pa ang pinapahalagahan in exchange of the love of God, in exchange of the mercy of God, in exchange of the truth of God, in exchange of the exhortation of God, in exchange of all His love which He made for us na maligtas. Kaya dito, rejoicing. Huwag kayong magpunta dito sa simbahan dahil napilitan lang kayo, dahil na-rebuke kayo, dahil na-reminded kayo, no. Hindi kayo tatagal niyan. Hindi kayo maka-stand niyan. Dahil nagkasakit kayo, nakaalaala nyo. Dahil medyo nangyari sa iyong negative, naalaala mo, no. Why we must come to eat the Word of God,
to do the Word of God. Because that should be our rejoicing. That should be our rejoicing. Tingnan mo, pag magputok itong gira, Third World War, puno ang mga simbahan. Sabihin ko sa inyo, maraming taong makaalala sa Diyos. Maraming mga taong tatawag sa Diyos. Wrong. Dapat ikaw na nakarinig na sa gospel, kainin mo yung Word of God and let rejoice within your heart. Kasi kung alam mo lang, ano ang meron dyan. Kaya pinapakain talaga ito ng Diyos sa atin. But it must with rejoicing para maka-endure ka. Alam mo kasi ang isang bagay, pag masaya kang gumagawa, hindi ka nagsasawa. Pag isang bagay ginagawa mo, hindi ka magsasawa. Ituloy mo yan hanggang matapos yung buhay mo. Pero kung ginagawa mo lang ang bagay, may pumipilit sa'yo, may tumatakot sa'yo, may nagre-rebuke sa'yo, mayroong nagtutulak sa'yo, sabihin ko sa inyo, hahanap ka talaga ng mas gusto mong ikaliligayang gawin. Kaya kung meron man tayong utmost, the peak and the highest level of rejoicing, the keeping of the Word of God. Wala na makahigit dyan. Yan ang totoo. Praise the Lord. Hindi kaya habol-habulin natin yung buhay na panandalian, buhay na nakapakarupok, buhay na kaya nga minsan I ask someone in my preachings, can you still remember the name of the father of your grandfather? None of the people could remember. And that is how short is our existence. Hindi ka na ma-mention. Kaya napaka-importante. Kainin talaga natin ito. Basa pa sa Old Testament. Kung pinapakain ba talaga. At kinain ba talaga. Sige. Ezekiel 3:1 hanggang 3. Praise the Lord. Moreover, he said unto me, Son of man, eat that thou findest, eat this roll, and go speak unto the house of Israel. So I opened my mouth, and he caused me to eat that roll. And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. Then did I eat, and it was in my mouth as honey for sweetness. Yes. Hindi kay habang binibigay yung Word of God, parang maasim. Habang binibigay yung Word of God, parang bitter. Habang binibigay yung Word of God, parang mahanghang masyado. Hindi ka tatagal niyan. Hindi ka maka-endure niyan. Hindi ka talaga tatagal. Kaya sa buhay natin, kung meron man tayong mali na pakitungo sa salita ng Diyos, baguhin na natin bago maging huli ang lahat. Praise the Lord. Bago maging huli ang lahat. And if you are doing long time ago, continue. Patuloy mo yan. If you are doing it on and off, change your mode. Do it all the way, all the time. Praise the Lord. If you are doing it because someone reprimanded you, change it. Even nobody rebuking and reprimand you. Do it with pleasure. Do it with rejoicing. Consider as taste of sweetness and honey to your mouth. Praise the Lord. Matamis ito eh. Napakatamis po nito, sabihin ko po sa inyo. Kaya pinapakain talaga ito. Hindi pwede hindi kainin natin ito. Basa pa. Revelation 10:8 hanggang 11. Praise the Lord. And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said,
Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand, and I ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples, and nations, and tongues, and kings. Tingnan mo. Bitter, this is medicine. If something inside of your stomach inflicted with a kind of virus or bacteria, you need to intake some bitter. So the book was sweet into his mouth and bitter in his stomach. So pag magtanggap tayo ng salita ng Diyos, the entrance of the Word of God which is in our mouth, it must be sweet. Praise the Lord. Because pagdating dito sa tiyan, maging pait yan because it heals all the manner of spiritual viruses, all manner of spiritual bacteria. Pag hindi yan na-cure, it will damage the entire of the system of your spirituality. Mamamatay ka spiritually. Kaya walang ibang gamot sa ating mga kamalian, sa ating mga kalikuan, sa ating mga nagawang kasalanan. Ito, Word of God. Kaya, mamaya pag mayroong naghain dyan ng minatamis na saging, sabihin ko sa inyo, yun ang maunang maubos. Alam mo, minatamis na saging? Tapos yung kanyang saging na hindi yung lata, yung pagtingin mo sa saging parang naging transparent. Tama-tama lang. Sarap nun. So ganun din ang salita ng Diyos sa buhay natin. Napakatamis nito. Napakasarap nito. Walang single percent ito na ipahamak ka. Walang single percent ito na ikawawa ka. Walang single percent nito na iligaw ka. Walang single percent nito na you will regret someday. Magbahay ka pag abot sa panahon. No. This is purely 100% for the wellness, for the welfare of both physical and kaya nga ang kanina, nag-meditate ako. Kayo, huwag niyong hintuan yung fellowship. I already preached that how beneficial for our members. Don't destroy it. Don't be a cohort of Satan destroying the manner what God is teaching us. Support, be part of it, benefit it. Amen? Praise the Lord. I-benefit mo yan. Benefit natin yan. So, yung fellowship, kasi napansin ko, kumukunti. Parang kumukunti ba? Sabi ko, hindi pala matamis yung word of God na na-exhort. Hindi pala nila naintindihan. Hindi pala ito sinasapuso't inasaisip at sinasagawa. So, that is an indication you are refusing to take and eat the exhortation through the word of God. Gawin natin ito ng buong puso. We are not doing it in our own way, in our own system, but we are doing it by the system of God, by the Word of God. Kaya kailangan natin ito gawin, sabihin ko po sa inyo. And this is how God bless you so much. But don't think only physical and financial. Always think spiritual first. Praise the Lord. Una talaga spiritual. So, pinapakain sa Kanya. Sino man sa atin magbibigay ng salita ng Diyos to be pronounced, to be preached, to be teach, or to be taught
to be given to anybody, you must be the first one to eat the book, what you are preaching. The Bible, what you are preaching. You must be the first one to take and eat before you pronounce it to the people of the world. Amen? Praise the Lord. Bago ka maka-advise sa iba, ikaw muna ang gagawa. Ikaw muna ang mag-apply. Para sa ganun, hindi ka maging cast away. Yung sinabi ni Paul, lest I preach to others and I myself shall be found a cast away. Pangunahan natin yan. Lahat tayo na nagsasabi, ligtas ka. O naniwala, ligtas ka. Unahan natin yan. Praise the Lord. Alam nyo, maraming mga tao na marami pa ring taong mali ang kanilang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Marami pa ring mga tao mali ang paghanap nila kay Lord Jesus. Mali ang kanilang impresyon sa gospel of our Lord Jesus. Nagawa pa rin na manage ni Taning na sila'y iligaw. Kaya bantay tayo. We have to understand closely. We have to understand the Word of God by the guidance of the Holy Spirit with our spiritual minded, pagka-spiritual minded natin. Tingnan natin, sino yung mga nagkamali dito? Basa. John 6:26. Praise the Lord. Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Yan. Hinahanap lang pala nila si Lord Jesus Christ for the benefit of their stomach. They are not really seeking Jesus for their eternal benefits. Sayang lang yung mga points, yung mga point of view ng ating Panginoong Kristo about the kingdom of God. Di ba na-preach na yan dito? The first preaching of Jesus was, repent for the kingdom of God is at hand. The parables of Jesus Christ is always pertaining the kingdom of God. After Jesus Christ was resurrected, he suspended his ascension going back to heaven. He spent 40 days and 40 nights together with his disciples and wala na siyang ibang tapiko. It is all about the kingdom of God. So dinidiin ng ating Panginoong Kristo, the kingdom of God, the kingdom of God, the kingdom of God must be sought first. The kingdom of God must be assured to you. The kingdom of God should not be forgotten. The kingdom of God must not be neglected. Puro kingdom of God, puro kingdom of God. Pero itong mga taong ito, they are not looking for spirituality, but they are seeking and looking for Jesus because they were filled in their stomach. Carnal things, carnal benefits, temporal benefits. Mali ang kanilang approach sa ating Panginoong Hesukristo. Mali. And because of that wrong approach, because of the carnality of their mind, that is why you cannot find God if you seek Him in your carnality. Hindi mo mahanap, masumpungan ang Diyos with your carnality. Because He is not offering it. Satan offering it. Carnality, riches, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, all worldly pleasures. Satan has all of those. If you seek God in your carnality, you cannot find God but Satan. And Satan transformed as a minister of God. Doon ka lang mapunta sa mga pastors, sa mga ministers, transforming as minister of God, but inside it is a ravening wolves. Doon ka mapunta. Kasi sila yung nagpo-promote. Puro beneficial ng mga carnal things. Pero kung ang Diyos ang totoo mong hahanapin, don't expect
He gonna give you the first priority, the temporal benefits. Don't expect it. Kaya itong mga taong ito na gireprimand ni Jesus Christ, these were the people who were fed by small number of fishes and bread. Sometimes 5,000, 4,000, 7,000, 10,000. Napakarami nun. But after Jesus reprimanded them, the reason why they are seeking Him, not because of the spiritual matters, but because they were fed in their stomach. Kasi parang naasungutan sila kay Jesus eh. Para ang tingin nila kay Lord Jesus Christ, binubuli man tayo nito. Why this man telling us to eat His flesh and drink His blood? He is trying to fool us. How can this man distribute His flesh and His blood to all of us? Hindi nila naintindihan, carnal eh. Thinking such kind of thought, kamali ka. That is not all about. Kaya sabi ni Jesus, I know what is in your mind. You do not seek me. You do not look for me for some miracles. But because you were filled in your stomach. So na-catch ni Jesus Christ na itong mga taong ito, they don't have any itong tawag niyan, inclination of miracle. You know what is miracle? Not the dead man come to life. Hindi yung crippled walk. Hindi yung blind were able to see. Hindi. Ang miracle ang sinasabi ni Jesus dito. The greatest miracle. Not that no one can perform. The salvation and the benefit of your soul. That is super miracle. Praise the Lord. Hindi yan ang hinahanap ng mga tao. When Jesus Christ is nagasugod pa siya, nag-start pa siya to elaborate that matter, these people are imagining different matter. Mali. Kaya, nung diniin na ni Jesus Christ ng husto, basahin natin, John 6:54 hanggang 58. Praise the Lord. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. As the living Father had sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. This is that bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Yan. Napakaliwanag. Ang aking laman ay talagang pagkain at ang aking dugo ay talagang inumin. Sino mang kakain ng aking laman, sino mang iinom ng aking dugo, ako ay manahan sa kanya at siya nandito rin sa akin. Ang buhay na Ama na nagpadala sa akin, ako'y nabubuhay by the Father. And he that eateth me, even he shall live by me. So meaning to say, Jesus eat the Father because he lived by the Father. If we eat Jesus, we shall live by Jesus. So anong ibig sabihin nito? To apply the Word of God accordingly sa buhay mo. Yun ang pagkain natin. At habang ginagawa natin yan, we live by Jesus. Kasi ginagawa natin yung kanyang salita.
Now, imagine if you are living by Jesus Christ. Wow! Minsan yung classmate ko sa Amerika, yung tinulugan namin, when we went to New York, yung aming schedule na dapat bisitahan, nag-decline sa amin. Kaya, I was trying to find where to visit as an alternative. Buti na lang yung aking classmate, we have chatting. Gichat ko siya, Bob, where is your address? I am here in New York. Where is your place? Can I visit you to share the word of God? Yes, Chit, you're welcome here. Ano yung lugar nila, May? New Jersey. So, tulog kami doon, ilang nights. Katapos, balik naman kami ng Canada. Nag-chat siya sa akin bago lang. Meron siyang pinasa ba? Chit, baka gusto mong mag-watch ng ganito. Pagtingin ko, uy, aswang man. Sabi ko, Bob, saan nangyari ito? Nag-reply siya sa akin. LOL. Alam mo yung LOL? Tawa yun na malakas, di ba? Oh. Tinawanan niya ako. Kasi ang galing ko rin daw magbiro. Because I was not thinking that it was a movie. Siyempre, alangan, pastor ako, alangan Yung pala, he is trying to give me some movie na aswang ang title. Ako naman, ang expectation ko, totoo, na actual nangyari. Kaya I asked him, saan to naganap? Tumawa siya sa akin lalo. Akala niya, nag-joke din ako. Praise the Lord. Di, nag-testimony tuloy ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, Bob, I'm preparing to visit mountainous area for a crusade. Sabi ko sa kanya. So, hanggang ang conversation namin nalipat, hindi na doon sa aswang. Doon na sa misyon. Hanggang siya mismo nagsabi na, pinakita ko man yung sasakyan. We are using this car. Kasi bundok, tatawid kami ng ilog dalawa. Sabi niya, totoo ka, Chit? Amphibian yung sasakyan mo? Amphibian ba rin yung sasakyan ko? Sabi ko, this can cross river as long as the water is not above the engine. Hindi lang maglampas sa engine. Nilagyan ng snorkel yan. So, nagbigay na ako ng mga verses sa kanya. Nag-support din siya. Sabi niya, tama, Chit. God is omnipotent. More powerful. Wherever you may go, walang makaka-resist. So, nagtapos yung conversation namin, nauwi din sa works of the ministry. Praise the Lord. Kaya, nung dinidiin na ni Jesus Christ na ipapakain talaga yung kanyang laman at painom talaga yung dugo. Alam mo yung reaksyon ng mga tao? For them, para silang na-single out. Parang nawala si Jesus sa tapiko. Kaya tayo mga anak ng Diyos, if you listen the word of God, don't feel that sometimes you are being singled out. Ano mo yung preaching ni Pastor Chito? Wala mang impact sa akin. Pag magpunta tayo dito with our carnality, wala talaga tayong benefit sa salita ng Diyos. Tulad ng mga taong ito. Karnal ang kanilang iniisip. Walang lugar sa kanila yung word of God as if they are not being given opportunity to avail such privilege or benefits. Kasi nung dinidiin na ni Jesus, ang aking laman ay talagang pagkain nito. Ang aking dugo talagang inumin nito. Sino man ang kakain, iinom nito. Ako mapa sa Kanya. Siya na sa akin, ang Ama na sa Kanya. Kasi ako mismo, I live by the Father. Walang point sa kanila yon. Because they are thinking all the way, it is the literal flesh. It is the physical blood. It is the physical flesh. No point para sa kanila. So what were their reaction? Basa. Anong reaksyon ng mga tao? Sige.
John 6:60. Praise the Lord. Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, "This is an hard saying. Who can hear it?" Yan. Yun ang reaction nila. Walang appreciation. Hindi nila na-appreciate. Hindi nila nabigyan ng appreciation. Sabi nila, marami sa mga disipulo, nung narinig nila, nagsalita sila, matigas na salita ito. Sino ang makakaintindi nito? Hindi nila naintindihan. So, anong nangyari? Finally, verse 66, basa. Praise the Lord. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Wala na. Hindi talaga nila nasakayan. They were not able to endure. They were not able to get the meaning, the importance of the meaning na sinasabi ni Lord Jesus Christ. So, this is the best way to worship God. Worship God in spirit. Let your spirit worship Him, not your flesh. Because your flesh is carnal. And your flesh is always looking for the benefit of your flesh. Do not do it. Huwag mong gawin yan. Worship God in spirit and in truth. Be true to Him. Praise the Lord. Sigurado yan. Ma-appreciate mo ang sinasabi lahat ni Lord Jesus. Alam mo, after this happened, na marami nang tumalikod, you know, if you are going to read the succeeding verses after this, sabi ni Jesus sa mga disciples, "Will you also go away?" What they answered, "Lord, where shall we go? Only thou hast the word of life." So these disciples, few of them, were spiritual-minded. Nakuha nila ang ibig sabihin ni Jesus. This is about life everlasting. This is about eternal benefits. Praise the Lord. Ito yung tama na perception. Ito yung tama na approach sa Word of God. Ito, yung sinabi ng mga disciples. Kaya balikan natin yung first verses, yung 1 Corinthians 11, 24, 25, tapos yung 26, hindi ko pa ito na-highlight. Kasi ang unang highlight nito, yung 24 and 25, eat and drink His body and His blood. At alam na natin, ibig sabihin yan. Because these were done by His prophets. Pinakain talaga ang book. Meaning to say, ipagawa. Ano naman itong verse 26? For as often ye eat this bread. Ano yung often? Ano ibig sabihin ng often? As often. Ano ibig sabihin yan? As many as kung gaano kadalas. As often as he eat this bread and drink this cup. Tayo, how do you interpret this? How often we eat the bread and drink the cup? Itong blood ni Jesus. Baka sabihin nyo, Pastor, parang hindi ka naman alam. Di ba? Every first Sunday of the week lang tayo nag-Holy Communion. That's wrong. That's wrong. Every preaching, every service, that is the moment we eat and drink His flesh and His blood. Amen? Praise the Lord. The question is, how often do you do? Kayo sa sarili ninyo, gaano kayo kadalas umiinom, kumakain? Kung gana-gana lang? Kung mayong timpos bulan? Kung daghang pangsulod ang bugas? Kung walay pagsulay?
Kung daghang blessing, kung naay nagpahinumdum, seasonal, tanong baya ito, how often? Ilang beses ka nagakain sa bread? Kung balikan natin yung New Testament, how often ba talaga? Basahin natin. Pakibasa. Acts 20 verse 7. Praise the Lord. And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his preaching until midnight. Yan. Break bread ito ha. Upon the first day of the week, so Sunday yan, when disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. If there is giving of the word of God, that is also breaking of bread. Praise the Lord. Basta mayroong salita ng Diyos, that is breaking of bread. How often do you do? Binigyan tayo ni Jesus ng daily devotional. Binigyan tayo ni Jesus ng major services 3 times a week. How often you break bread? Praise the Lord. Sa buhay ninyo. Imagine si Paul continued his preaching until midnight. Ibig sabihin, people are thirsty of the Word of God. Word of God, thirsty sila o how talaga sila? Basa pa. How often? Sige, Acts 20 verse 11. Praise the Lord. When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed. Yes. There is no such day being selected. Any day, any time, any moment, even dawn, even midnight, even noon or day. Wala. Basta may pagkakataon sila makapagbigay ng salita ng Diyos. That is breaking bread already. Partaking the body and the blood of Jesus, because that is Jesus Christ, which is the Word of God. Do you have calendar? What filled your calendar? Is there any allocation pertaining breaking bread? Partaking the Word of God? Meron ba kayong calendar? Anong nakapuno sa calendar ninyo? Baka yung mga inallocate ni Jesus for you to be fed, bakante. Iba ang nakalagay doon. Iba ang appointment nyo doon. Oh, see? Nakita ninyo yung sarili ninyo. Saan kayo nung Wednesday? Saan kayo nung Friday? Kayo lang makasagot niyan. Ganon kayo kahina, sa pag-break ng bread. Don't lose the opportunity. Huwag niyong sayangin ang opportunity. In-explain na kanina, if ever you partake the Word of God, it must be sweet. It must be rejoicing of your heart. Amen? Praise the Lord. Kailangan masaya kayo. Because you are meeting your Creator. You are meeting your Savior. Minimit mo yung supplier mo, yung provider mo, yung protector mo, yung eternal life mo, yung bright future mo, lahat, yung hininga mo, yung children mo. He is the one who holds everything sa buhay natin. Praise the Lord. Are you not excited to meet the provider? Are you not excited to meet your Creator? Are you not excited who is offering so much to you?
Hindi kayo excited? Hindi inyo binibigyan ng value? Hindi inyo tinitreasure ang moment na siya ay nagbibigay sa inyo for your own benefit in your own account? Kayo na makasagot niyan. Praise the Lord. Kayo na ang makasagot niyan. Wala nang iba. Minsan merong simbahan ngayon na minalaki talaga nilang simbahan kaya sila lang daw ang maligtas, sila lang daw ang totoo. Tapos kinokondem nila yung nagsisimba sa Sunday. Tapos lagi nilang pinipreach, darating ang panahon, merong Sunday law. Yung Sunday law na yan, pakanayan ni Antichrist. Kami ang totoo, Sabado. Walang hinihirang ang Diyos na araw. When in fact, after Jesus was resurrected, why Jesus choose Sunday? For Him to be resurrected. What is the first day? What is the first day of the week? Ha? Ayaw ng Diyos ipahuli siya sa seventh. Gusto niya number 1 siya. Iunahin natin siya. Praise the Lord. Yung gathering nila na ano nyo dito, first day of the week, after He was resurrected. Gusto ni Jesus ang first day ibigay natin sa Kanya. Unahin natin sa Kanya. Seek ye first the kingdom of God in the first day of the week. Neither we do not condemn Saturday, nor Friday, nor whatever. Praise the Lord. But you cannot condemn the Sunday because that is how the disciples gathering, di una sila nagagather every first day of the week. Ang importante sa buhay natin, na bago ka, na transform ka from sin to righteousness, from worldliness to holiness. Kung paano yung pagbago ng Diyos sa Word of God sa buhay mo, that is the most important. The new creature is the most important. Alright. Basahin natin itong 1 Corinthians 10:16. Praise the Lord. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Yes. Itong ating pag-partake ng communion, ito yung binibless natin. This is the body of Christ. This is the blood of Christ. Ito yung word of God na ating pinapartake, ating kinakain, ating ginagawa, ating ina-apply. How often do you do in your life? Alam mo kung iniisipin natin malugi tayo, ay ayaw ko magsimba ng Wednesday, Friday, ilaan ko na lang ito sa negosyo ko, ilaan ko na lang sa transaction ito. Nako, sabihin ko po sa inyo. Iiyak siguro si Jesus. Sabihin niya siguro, my children, if you just know what I want you to know and to learn out of my word. You are trying to neglect to break bread. I want you as often as you do it. As long as there is bread being prepared in the sanctuary, go. Praise the Lord. Habang merong piniprepare na bread, the breaking of the bread, punta kayo dito. You check your calendar. Don't be dumb, don't be blind. What I am encouraging you. When will you start to move? When it is already too late? Kailan kayo magsimula? Kung huli na ang lahat? Huwag natin hintayin yun.
Do it with joy. Do it with gladness. Huwag niyong panginayangan. Sabihin ko po sa inyo, I enjoy my life. Since Jesus redeemed me, I never regret my moments in breaking bread. Hindi talaga ako nag-regret. Sabihin ko po sa inyo. Kaya, ini-encourage tayo ng salita ng Diyos. Tanungin natin, how often I break bread? The partaking of the bread. Gaano ka kadalas? Sayang lang yung ano. Ano kaya, gawin na, Sunday na lang tayo dito. Alisin na natin yung yung 3 times, yung Wednesday, Friday. Maglakwatsa na lang ako. Gusto niyo yan? Wala man din tao dito. Wala man din kayo dito. Sinong salitain ko? Akala nyo masaya ako? My own congregation, wala dito. Those who are not my member are present in the live. Kung sino pa hindi ko mga membro, present sila sa live. Ang lalayo nila. Pastor, nag-live man ako sa iyo. Kung makarating ka dito, iba ang personal. Ang live para lang yan sa mga malayo, abroad. Malayo talaga. Walang papuntahang simbahan para sila magsimba. Ang ilan sa inyo, kung tutuusin, kaya nyo magpunta dito. Kaya warning ito sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ask yourself, how often do you listen coming here for the Word of God? Last verse, 1 John 2:28. Praise the Lord. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, ye may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Praise the Lord. Yes. Di naman siguro natin pwedeng sabihin maka-epekto sa pamumuhay ninyo. 7 good tayo mag-start dito. Tapos tayo 8:30. Pag uwi nyo, pwede na kayong matulog. Tapos na yung trabaho ninyo. Kung mag-office kayo, 5:00, tapos na. Kung mag-business kayo, karamihan ng business dyan, nagsasara ng 5:00. Ng business hour nila. Kung sa palagay natin, hanggang gabi yung mo. O di mag-allocate ka ng 2 araw sa midweek. I-allocate mo yan dito. Enjoy ka pa pag uwi ng bahay mo. Dala-dala mo yung assurance ng iyong Creator sa buhay mo. Praise the Lord. Masaya. May kapayapaan ka. Kahit pa maglapit yung mga bomba dito, magsiputukan, wala kang katakutan. Pag ikaw ay enough sa kanyang salita. Banal na salita. So, sinabi dito, and now little children abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. How do you abide in him? Jesus said, if you eat my flesh and drink my blood, I in him, and he in me. Praise the Lord. So how do we abide in him? Let us eat and drink his flesh and his blood. How? Not just in this Holy Communion once a month and every first Sunday of the month, but the word, every giving the word of God. That is also breaking bread. Praise the Lord. Naga-partake tayo. Kaya pasalamat ako sa ating Panginoong Kristo na nire-remind po ang bawat isa. This is not to put you to shame. This is not to hurt your feeling. This is not even to put you into uncomfortable way of feeling. But this is how God
loves you. This is how God is caring you. Praise the Lord. Kaya to God be the glory. Salamatan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Di ko alam, I might be very busy, and masaya ako dahil yung mga ordained pastors and pastors can stand in my absence. Even Pastor RJ already having his own congregation. Hindi na siya maka-Sunday dito, hindi na maka-Wednesday, hindi na maka-Friday. Salamat ako dahil meron na tayong mga young people who can handle our media. Even in the absence of Pastor RJ. Look at us. We're quite busy doing God's business. Praise the Lord. So strive hard. Huwag nating bakantihin itong simbahan. Huwag niyong sayangin yung opportunity. God is doing this for your benefits. Amen? Praise the Lord. Pertaining naman sa mga viewers, every preaching ni Pastor RJ ni sa akin, pag wala pang 24 hours, umaabot na ng 400, 500 viewers. But I cannot assure kung natapos nila at naka-start sila. But this is increasing from day to day until mag-reach siya ng 1,000 over or sometime 2,000 over. So if people they benefit the precious words of God, kayo ang pinaka-special kasi actual ninyong marinig dito. Iba ang actual sabihin ko sa inyo. Praise the Lord. Yan ang sinabi ni sa akin, Brother Jeff. Sabi niya, Tito, iba pala yung makinig lang ako sa live mo, tsaka yung magpunta ka dito na actual, iba pala yung impact. Iba. Sige daw, manood ka ng motion picture, kumain ng ice cream, sabihin mo rin, di ba? Kumain ng ice cream ang pinanood mo motion picture, tapos ikaw rin, lunok ka rin. Or iba yung actual na isusubo sa iyo, talaga mag-touch sa dila mo. Worst to worst scenario na yung malalayo. They can benefit it, but not as much as dito sa actual. Kaya ito lang ay na-highlight ng Diyos. The taste of breaking bread, it must be sweet to your mouth. It must be rejoicing in your heart. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.